Hi, this is Ronald Corpus Official. I have the heart and advocacy of campaigning of rabies awareness. And welcome to my vlog. And for this content, for this video, ating pag-uusapan o ating tatalakayin, kapag isa sa miyembro po ba ng pamilya ay namatay sa isang rabies virus, buong pamilya po ba ay babakunahan ng anti-rabies virus vaccine? Ang kasagutan ay hindi. Ibig sabihin, ang babakunahan lamang ng anti-rabies virus ay yung kanyang nakasalamuha kahit siya ay hindi kapamilya. Halimbawa, kung ikaw na kapitbahay ay nakikain ka sa kanila, o ikaw na kapitbahay ay nakipagchismisan ka sa kanila, o ikaw naman na hindi niya kaano-ano, halimbawa kaibigan ka niya at nagkita kayo bago siya namatay ng rabies, kayo po ay nakipagbiso-beso, nakipag-usap, so kayo po ay kasama po sa babakunahan ng anti-rabies vaccine. Bakit? Kasi maaaring kayo po ay ma-rabies din. Bakit? Kasi kung ikaw po ay halimbawa hindi mo alam na meron pala kayong sugat, halimbawa meron kang nakamot sa mukha mo at nakipagbeso-beso ka, so ang alam naman natin na ang laway po, kung ang isang tao, ang isang rabid animal ay infected na po ng rabies virus, doon po dumadaan ang laway po natin o saliva, doon po na nagkakaroon po ng infected o nahawa o na-transfer po natin sa pamagitan po ng saliva o laway. So, kailangan pong alamin kung sino po ang lahat ng nakasalamuha ng namatay ng rabies virus. So, again, hindi lahat ng pamilya ay babakunahan kasi kung halimbawa ang kanyang isang anak ay nasa ibang lugar pero hindi naman niya nakasalamuha, so ibig sabihin hindi po siya babakunahan. So, yun lang. So, sana nasagot ko tong katanungan na to. So, kapag merong isa sa miyembro ng pamilya ay namatay ng rabies virus, so lahat po ng nakapaligid sa kanya o kanyang nakasalamuha ay kailangan bakunahan for the protection and safety against the fatal rabies virus. And sa lahat na lang po ay nagkakaroon po ng peace of mind. So, yun lang. So, sana nakatulong tong video na to. So, kailangan po magpapabakuna ang lahat po na nakasalamuha ng namatay po ng rabies virus. So, ano po ang gagawin natin kapag po halimbawa tayo po ay nakagat o nakalmot ng isang rabid animal kagaya ng aso, pusa. So, ang unang gagawin ay kailangan po natin hugasan ng maigi ang area kung saan po nakagat. And kailangan din natin ng sabunan ng antibacterial soap, and then after that, tayo po ay pumunta sa pinakamalapit na animal bite center o hospital para po sa karampatang lunas o pagpapaturok o bakuna ng anti-rabies virus vaccine for the protection and for the safety against the fatal rabies virus. Yun lang po ang tanging paraan para makaligtas po sa nakakamatay na rabies virus. Ang rabies virus po ay very fatal o nakakamatay. Mataas po ang kanyang mortality rate at kailangan po magpapabakuna. Paalala, ito lagi kong pinapaalala, kapag kayo po ay nakagat ng aso o pusa or kahit anong rabid animal, alaga nyo man yan sa kapitbahay nyo, o kung ito po ay nakikita nyo po, huwag nyo pong saktan. Bagkos, i-observe nyo po ang nakakagat sa inyo na rabid animal kagaya ng aso at pusa, at i-observe sa loob po ng 14 days. Kung merong pagbabago ng kanyang behavior, agad-agad po nating sabihin sa ating mga doktor para po mabibigyan ko po kayo ng additional vaccine. Kung ito naman ay stray cats, automatic po nagbibigay na po ng ato. Tinatanong naman kasi yun kung ano po ang nakakagat sa inyo. Nakikita nyo pa ba? Stray cats, alaga, etc. etc. So, para po aware ang isa't isa, lalo na po ang inyong mga doktor.
So, yun lang. So, sana nakatulong tong video na to about rabies awareness. So, again, this is Ronald Corpus Official. I have the heart and advocacy of campaigning of rabies awareness. So, yun lang. Once again, this is Ronald Corpus Official na nagsasabing kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel. And kung nagustuhan mo yung content na to, so pakilike. And kung ito po ay karapat-dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman nating lahat. And mag-leave po kayo ng comment kung any suggestion, opinion for the next vlog or additional information about this content. So don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga ka-official is huwag niyo kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye.